And now we are going to call the couples. But before that, we will call the mother of the groom, Sister Francia Montalban. And kasama po niya yung kanyang anak na si Brother Rowing Montalban. Bride sister, yung pong kapatid po ni Sister J. si Bea Paredes. And then, yung witness po natin, o yung isa sa mga sasaksi po sa kasalang ito ay si Maricel Istes at si Romy Malvedas. And meron na po silang anak, kasama po nila ang ating pong groom, si Brother Rudy Caliet and Carol J. Paredes. Palakpakan po natin sila para sa Panginoon. Ni John Eli, si Jennifer Royo and Junard De Leon. I do love you. Want you to know that I am just reach out. At ito naman po yung parents or mother ni si Christine Bromeo, si Leonor Bromeo, and Ariston Alaba. Yung witness naman po ay si Angelita Ramos and Rolando Mancini. And now we will call the couples, the second couple, John Eli Dillon and Christine Joy Bromeo, and anak na po sila kasama din po nila yun. So, palakpakan po natin po sila para sa Panginoon, yung pong ating second couple. Yeah, yung po kasama po nila na. And then, we are now calling the third couples, the parents of the groom, Shirley Nadan and Joey Nadan. Here am I to love you. Here am I to hold you close. You can reach out And now, guardian of the bride, Lisanto Orisa and Aunt Danielle. Here am I adore you. You are the darling of my heart. You are Ang mga witness ko ay si Ellen Tinto and Danny Medina. to love you. Here am I to hold you close. You can reach Alona Deluria and Raul Monteros. Here am I adore And you. Ariel Camilo. Darling of my And now, we are calling the couples, Steven Joe Nadan and Danica Orisa with their kids. Here am I to love you. Here am I to hold you close. You can reach out and touch me. Here am I. Here am I adore you. You are the darling of my heart. You are loved by me, and here am I. And now the fourth couples. To love you. Here am I to Here now for the mother of the groom, hold you.
couples. Yung pong auntie, si Olive Cornejo. And Annalyn Taya, the relatives. And the bride's father, si Ernesto Cornejo. And the witnesses. So ito yung mga witness. Si Sister Marines, Alex Hernandez, and Lupito. You can reach out and touch me, here am I. And now we are calling the couples, Francis Bernard Evangelista and Elisha Cornejo. Parang po natin sa kanila. And witnesses. Kasama po niya yung kanilang anak. So, they are the five couples na ikakasama ngayong umaga. You can reach out and touch me, here am I. So, hinihiling ko ang lahat na tumayo at tayo po ay mananalangin. Lahat po tayo ay tumayo at paunahan tayo ni Sister Jo. Sige, tayo po lahat ay tumayo. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng biyaya mo, Panginoon. Sa lahat ng provision mo, O Diyos, na naging posible ang araw na ito, Panginoon. At walang ibang rason dahil narito kami, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Para sa mga couple na ito, Panginoon, na nagmamahal sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na samahan mo po kami. Ikaw ang manguna sa aming kalagitnaan. Hayaan mo po, O Diyos, na ikaw ang maluwalhati sa oras na ito, Panginoon. Walang iba kundi ikaw lamang, Panginoon, ang pinararangalan namin sa aming kalagitnaan, Panginoon. Tunay, O Diyos, na sa oras na ito, ingatan mo ang bawat isa, saliyohan mo ng iyong pagmamahal ang bawat isang narito, Panginoon. Hayaan mo na patuloy kang maluwalhati simula sa gawain ito hanggang matapos, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen, Amen. Sige po tayo umawit sa Panginoon. From my head down to my toes, all your love, Lord, let it flow like a river. Let it
bago sa ating ceremony proper, I would like to share some biblical principles na, of course, nasa Biblia po at doon pong magpapaalala sa atin. At hayaan niyo po na simulan po ang making mensahe sa pagkita ng pag-congratulate sa atin. Not only the 5 lovely couples before us, kundi ang bawat isa rin po na nag-witness sa isang napakagandang gawain na ito. First of all, I would like to congratulate lahat ng ating mga kapatid dito sa House of David. Ang una ng ating pastor, Amy ng Mananangil Pastor, mula pa po sa La Union, kababayan namin. Ay nais ko pong i-congratulate for this napagandang effort. While the world is celebrating yung tinatawag nilang Christmas, we are celebrating the love of God for all of us. Amen? Amen po ba? Ayan. Kaya po, I congratulate not only the couples as I have said earlier, sapagkat lahat tayo ay dapat po na we deserve na mapasalamatan at makongratulate. Why? Technically, we are still in a pandemic. At kung wala mga 3 or 4 days ago, meron pong bagong strain na naman daw ng virus. Pagka walang virus, may war and rumors of war. Kaya po, kailangan talaga natin ng himala. Are you praying for a miracle? Kayo po ba'y naniniwala po sa himala? Tatatlong naniniwala sa himala. Good morning po. Kayo po ba'y naniniwala po sa himala? Ayan. And kaya ko ino-congratulate ang lahat sa atin dito because all of us here will be witnessing not just a simple ceremony, not just as another wedding ceremony, but a miracle. A miracle will be unfolded before us because the Bible says that the two shall become one. At grabe ito, Pastor, ano? 5 couples, maghihimala ang Panginoon. Why? Why do we need a miracle? Kasi po sabi ng banal na kasulatan, dahil nga sa mga nangyayari sa mundo ito, we are praying for a miracle and any sign of miracle is welcome to all of us to believe and to develop that faith in us na ang Diyos ang may control pa rin sa mundo ito. Kahit anong mangyari, ang Diyos pa rin ang may control. Tama po ba? And every couple, kayo po, I thank you for your lives. Pwede naman sabihin, matagal na naman tayo nagsasama. It's hindi naman po sikreto na po, may mga anak na nga po. Okay na yun. Pero I always take pride in officiating yung mga weddings na ganito. Bakit po? Kasi you come out and you admit na mayroong dapat itama sa inyong pagsasama. Amen? Kaya po, natutuwa po ako pagka ganito. Of course, natutuwa ako kung dalagat binata, no? Pero nakakatuwa, merong mga tao, may mga couples na katulad din yun, who come out and then itinatama ang kanilang pagsasama, hindi lang sa mata ng Diyos, kundi even sa ating, as a requirement sa ating bilang mga mamamayan ng bansa na ito. Kaya congratulations po for giving your lives before the Lord and making yourselves available for God to work a miracle today. Bakit po himala? Kasi po, during our days, during our civil engineering days, we try to prove na 1 plus 1 equals 1. To no, okay. Hindi po namin na kaya. Medyo may flow sa mga kasama na yung din namin, ha? Pero alam niyo po, sa Bible, ang dalawa ay magiging isa. Mathematically speaking, that is 1 plus 1 equals 1. And only God can do that. At kung ang Diyos lang ang makagagawa noon, then it must be a miracle. Nakinig ko kahapon, may kakain din naman tayo mamaya. Diba? Yun yun, may pahanda pa si Pastor sa atin. So habang kayo po ay nakatingin sa mga couples na ito, please be reminded of this one thing, na ang Diyos ay patuloy na naghihimala. Amen? So, let's go to the short message. Sabi sa Genesis chapter 2, beginning verse 18, the Bible says that God created the first man. At alam natin na ito ay si Adan. At ito, nakinig na ito, ewan ko kung kinakasal ko sila, kung napakinggan yun, o baka hay na hay kayo. Isa lang ang aking mensahe pagka ganitong kasalan. Ano po? And then, after creating Adam, inilagay sa doon sa Garden of Eden, at sabi ng Bible, na
nakita ng Diyos na hindi maganda na nag-iisa si Adan. Nakita niya na malungkot. At dahil dito sabi niya, I will make a helper suitable for him. Now, hindi po ibig sabihin ng helper, kung may nag-asawa dito para magkaroon ng katulong sa bahay, nagkakamali po kayo. Napakalaki ng responsibilidad na binigay ng God kay Adam, at sabi nga, makakatulong yung babae. So kung malaki yung responsibilidad ni Adam, napakalaki din ang responsibilidad ng babae. Tama po ba? Kaya po sa tahanan, mga wives to be, hindi pa kayo, mga kasintahan pa lang kayo ngayon. Maya-maya mga asawa na kayo. Mga wives to be, hindi kayo lamang para doon sa gawaing bahay. Sa mga bubuin yung tahanan at patuloy na pagtitibayin na tahanan na kasama ng Panginoon, malaki po ang responsibilidad ninyo. Okay? And that responsibility should be recognized by the groom. Po. Kaya inilagay doon, then, dahil malungkot, sabi niya, igagawa ko ng mga katulong niya. So, after that, hindi naman agad nilikha ang babae o si Eva. Ang nilikha muna ng Diyos ay animals and birds in this life. Bakit gano'n? I will make a helper suitable for him. And then, ang nilikha ay yung mga animals. The wise God is, alam ko may binubuo, may niluluto ang Diyos sa loob ni Adan. No? So, ipinarada ng Panginoon, sabi ng Bible, si Adan na nagbigay ng pangalan sa lahat ng mga animals and those birds in the sky. Yun palang himala na yun eh. Kaya ang kasalan talaga himala eh. Hindi ito simpleng seremonya. Kahit pa ito ay sa mayor o sa pastor o kung kanino man, ang Diyos ang gumagawa. It is a ministerial thing. Ano po? Ang author po nitong pag-aasawa yung Panginoon. Kaya ginagawa natin ito ng may kapanalan. Dahil po doon, pinangalanan po ni Adan lahat ng yun. Ipinarada ng Panginoon. At siguro, nasa isip ni Adan, sino kaya yung sinasabi ng Lord na kauri ko na katulong? Ayan. So, dumahin yung elepante, siguro sabi ni Adan, mas malaki naman ito para sa akin. At walang nasumpungan na nababagay. Tatandaan niyo po yung mga grooms. At tatandaan din natin, tayo mga nag-asawa na at yung mga mag-aasawa na wala sa mga ibang nilikha ng Panginoon na babagay sa lalaki. Amen? Hindi manok ang makapagbibigay nung nasa loob ni Adan. Hindi ang manok, hindi yung ML ang makakapag-alis nung kalungkutan na meron si Adan na kanyang nararamdaman. Never think of that. At napagod si Adan sa pagbibigay ng pangalan, pinatulog ng Panginoon habang siya natutulog, di ba? Alam natin na nangyari, kinuha ang isang tadya. Okay. Ito na yung sinasabi. Ni Pastor na may niluluto ang Diyos sa loob niya. Pinaumagahan, alam natin ang ginawa, kinuha yung tadyang tapos ginawang babae. Sa Genesis 2 verse 23, sabi ng Bible, at inilapit ng Diyos ang babae kay Adan. At nung makita ni Adan, yung babae, anong sabi? Sa wakas. Natatanda mo yun? Sa wakas. Yan. Gagandang lalaki ng mga grooms natin sa lobby, no? Sabi siguro, pero nung hindi ko alam kung bago yung inyong pakakasalan ngayon, kung may mga dati kayo, ayaw ko na maghalaw ka. Magkagulo tayo. Pero winakasan ng mga katabi niyong brides ang inyong paghanap. Sir, ano? Bakit naman si ano pangalan? Nessie ba? Hindi kasi ayaw ko na magbanggit ang pangalan, baka mag-mix up pa ako. Pero sabi po, sa wakas, makakasalan nyo yan. Ano po? Siguro sabi naman ng mga babae, mga brides, ano po, tapos na rin ang paghahanap. Okay, so, dahil dito, sabi na that you will be called woman for your flesh of my flesh and bones of my bones. At biglang sinabi doon sa isang talata, sumunod na talata, biglang sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki kanyang mga magulang at sasama sa kanyang asawa. Okay, briefly, what are the biblical principles na very relevant today at dapat pa rin natin pinaninindigan? Kung kayo'y naniniwala sa Diyos, regardless ng inyong faith, denomination, dapat hindi lang pinaninindigan, pinaglalaban pa natin ang mga katotohanan nito. Una, kapag
Kapag kapag natutong maghintay, ang babae o ang lalaki, ang Diyos ang nagbibigay ng kanyang lifetime partner. Sabi ng Bible, inilapit. Sino naglapit sa babae papunta kay Adam? Ang Diyos. Di ba? Kaya pag natutong maghintay, Diyos ang magbibigay ng lifetime partner. Kaya hindi natin pinoproblema yung, lahat na lang ng desisyon mo ay nakatuon doon sa paghihintay sa kung sino yung Mr. Right o Miss Right. Mga kadalagahan, hindi ko mo mukhang Koreano yun na. Yung pag siya na. Hindi, tinatanong ang Panginoon, at hinihintay ang Panginoon. And you can never go wrong kapag ang Diyos ang nagbigay ng kapartner mo. Tama po ba? Lahat ng mga rooms, gusto kong maniwala, gusto niyong paniwalaan. Dahil nakapaghintay kayo until this day, ang Diyos ang nagregalo sa inyo ng mga katabi niyo. Amen? At yung mga brides naman, dahil nakapaghintay kayo, I want to believe na yung mga katabi niyo na pakakasalan niyo maya-maya, ang Diyos ang nagbigay sa inyo. Naniniwala mo po ba na bigay sa inyo ng Diyos? Kung hindi na natin tutuloy ko. Ano? Tuloy ba? Tuloy. Ang Diyos na nagbigay. That's the first principle. The second principle is, kaya sinabi kong relevant, mainit na ito. At naniniwala ako at nagpapasalamat ako that I belong to a country na naniniwala. I'm proud of the Senate na hindi pinayagan ang bill na ito. Ano po yun? Ito yung second principle. Yung isa sa mga tadyang ginawang babae. Kung pwede sa Lord yung same-sex marriage na pinaspasan, I'm not going to be apologetic with this Pastor Ben, sapagkat yun ang totoo. Pinaspasan ng Papa na pwede na raw yung same-sex marriage. Ano po? Pero kung yun ang nasa isip ng Diyos, this is ang ginawa ng Diyos. Sa halip na si Eve ay si Steve. Hello? Hindi ko na elaborate ito. Hindi ko naman na magsaseminar sa inyo. But this is the truth. The second principle sa marriage is, ang babae ay para sa lalaki at ang lalaki ay para sa babae. Nothing more, nothing less. Paninindigan natin yan. Amen? Salamat, kaya hindi masyadong maraming salot ang dumarating sa Pilipinas na naninindigan tayo. Okay? Thirdly, kung ang Diyos ay naniniwala, hindi naman siya mapapaniwala, but if lang, sa kasabihan ng mundo na men by nature are polygamous, di sana, dalawang tadyang ang kinuha sa glory. At sasabihin niya kay Adan, dahil magaling kang magpangalan ng mga animals, magaganda yung napiling pangalan, ito dalawang Eva para sa iyo. Hindi po pwede yun. Sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 5, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong inyo lang. Magkaagulo sa Rizal, magkaagulo sa Kalihan, pag may inibig pa kayong mga groups ng iba pa sa mga katabi. Amen? Amen? Inyo lang. Dali, meron pa bang ibang inibig siya? Muna nang kasal? Kaya payapa ang Rizal, no? So, amen. To be fair naman, kasi isa lang ang ginawa. At hindi mababago yun. To be fair naman sa mga kalalakihan niya, meron ding paalala si Apostol Pablo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa. Yan. Alam niyo, may mga disenyo ang Panginoon na hindi namin dapat dinugulo. Bakit may gulo sa gobyerno? Bakit may gulo sa pamilya? Bakit may gulo bisa sa church? Kasi yung mga ininagay na hierarchy ng Panginoon, hindi nire-recognize No? Ano ba sa pamilya? Ang Diyos, tapos, ang Ama, at tahanan, di ba? At papasakop ang mga kababayan. Hindi pinag-uusapan kung sino malaking sweldo. Na pagka sa buwang ito, malaki ang bonus ng babae, ay siya ang hari ngayong buwan na ito. Hindi po pwede yun. There are such designs na hindi natin po pwedeng gawin. Kahit sa mundo, ang mga planeta may dinisenyo ang Panginoon na dapat nilang path na ikutan, kalalagyan. Isa lang sa planetang itong sumala,
Kagulo na yun. Paano walang gulo sa loob ng tahanan? Mga babae, masako, sa inyo-inyo, mga asawa. Amen po ba? Yan. Nung unang manguna si Eva, nagkagulo ang buong mundo. Hanggang ngayon, apektado tayo. Kinain niya yung, hindi naman mansanis yun. Kinain niya yung prutas, pinangunahan niya siya. Okay? So, yun po. And then the next principle, mga grooms. Taas po ang kamay ng mga grooms. Ayan. Ayan. Kayo ba'y matatapang? Sakto na. Sapagkat, ang susunod na prinsipyo ng pag-aasawa, ang pag-aasawa, mga kalalakihan, ay para lang sa matatapang. Ang sabi ng Bible, iiwan dahil dito. Hindi pa usong biyanan nun, ha? Hindi ba nakita yung wisdom ng God? Wala namang biyanan si Eva at si Adan, pero sabi, iiwan ang mga magulang na sasama sa kasama. Ay tayo mga Pilipino, minsan, ha? May apo na nakatira pa sa in-laws. O kaya sa mga magulang. Ba't hindi? Libre ang kuryente, libre ang tubig. Diaper ng mga anak, kay tatay pa rin, kay sabihanan pa rin. Eh, ba't pa nga naman naalis? O, pero yung mga marites, ito sa Antipolo, kung meron man, paglabas nyo, alam nila kung anong kwento ng buhay nyo. Asa sa magulang nyo. Kaya ang pag-aasawa para lang sa matatapang. Kung walang kakayahan, mga binata, kung hindi nyo kayang buhayin at wala kayong balak buhayin, iaasa nyo lang sa mga magulang nyo at mga indos nyo inyong mga anak, huwag na munang manligaw. Kahit manligaw, huwag na muna. Kasi anytime, pagka nagka-boyfriend, girlfriend, pwede makakasal din. Di po ba? O. Kaya, ang pag-aasawa para lang sa mga. The last is living and cleaving. Idea ng cleaving is yung plywoods na pinagsama-sama, syempre na plywood. Walang karpintero in his frame of mind na para lang makatipid, pag-iwahiwalain yung plies. Walang gano'n. Pwedeng ikat, pero hindi pwedeng tiklapin. Kasi masisira. Couples, this is a reminder for all of you. As in a church, every one of you, after this ceremony, you will not allow anyone or anything para masira ang inyong pagsasama. Kaya nga sabi ng Biblia, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng pag-iwalayin ng tao. Ay panay at kahit ng pera, kahit ng sino-sino po. O ano. Ayan. Yan ang prinsipyo na dapat po natin tindigan, walaan, at hindi lang sa mga couples na ito, hindi a reminder for all of us na dumaan na sa ganito at nagpapamilya na rin. Kaya, sana po, maalala natin ang mga bagay dito upang lalo mapagtibay ang ating pagsasama at ang pagsasama ninyo at ang pamilya ninyo patuloy na itinatabuhay ng tayo. Amen? So, we thank God for His word. Father, we thank you for your word. They are timeless, they are relevant. Nung una pa man, 1,000 years ago, binigay mo mga salitang ito. Pero hanggang ngayon po, ito'y kapaki-pakinabang pa rin sa aming mga buhay. Maging sa aming bansa. Salamat po sa iyong mga salita. Pinagpala niyo po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Binabasa ko po ang mga principles of yung pinag-usapan natin kahapon, yung dapat couples. And the most important thing that I have seen, doon po sa principle na yun, there are 17 actually, pero isa lang ang actively. It is the principle of we delight in forgiving one another. Kasi ito ang pumapatay ng relationship. So, when we are talking about forgiveness, ito po ay isang bagay na nandun po sa loob po ng tahanan po natin. Before I'm going to discuss or read the scripture, this is the truth. That
tayo po ay makasalanan, yun po ang babasahin ko natin mamaya. Ang ibig niya sabihin, lahat po tayo dito, yung pong pag-iisang dibdib ng dalawang couple, ng isang couple dito, ay pag-iisang dibdib ng dalawang makasalanan. Pati mga witnesses, ito po ay witnesses ng mga makasalanan. Ako rin po ay makasalanan. Lahat po tayo. So, as I am going to read this, kailangan po natin maintindihan ang bagay po na ito. Because without God, nobody can understand love. Kaya basahin ko po ang nandun po sa Romans chapter 3, verses 23 to 26. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakakaabot sa kalwatayan ng Diyos. Sino po dito ang naniniwala po dito? Sino po ang meron pong kasalanan? Taas nga po ang inyong mga kamay. So, ang ibig sabihin, ito po ay isa pong truth and it is a fact sa lahat po na nandito po sa loob ng kwarto na ito, ng room na ito. So, ituloy ko po sa verse 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, ito po ay napakasarap. Oo nga, makasalanan po ang bawat isa sa atin. Pero ang sabi po niya, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. So, ang ibig niya sabihin ay, oo nga, makasalanan tayo, pero binigyan po tayo ng daan o kaya kapaparaanan para tayo ay mapawalang sala. Sa verse 25 ay, siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa Kanya. Whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Tignan po natin ito. Ito po yung araw po. Ito po yung panahon na kung saan ay binigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon para tayo po ay mapasama sa Kanya pong pamilya. Nobody can understand love because God is love. The only way is to have God. I think that is clear enough. Ngayon po, ito rin pong basahin. Ginawa ng Diyos upang mapatunayan siya'y matuwid noong unang panahon. Nagtimpi siya at pinamahin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Alam nyo, sa araw na ito, I'm so happy and I'm so proud sa bawat isa sa inyo because sabi nga kanina at alam din natin po na nandito kayo para ituwid ang mali. Di ba sabi po dito na noong unang panahon nagtimpi ang Diyos at binaliwala niya ito, okay, hindi niya tinignan. Pero kayo po, na kayo po ay tumayo na gusto kong maayos ang aking buhay. Gusto kong ituwid ang pagkakamali. Ito po yung panahon na kailangan po natin tumayo sa pamamagitan po ng grace ng ating pong Panginoon. Ituloy pong basahin, sabi niya, ngunit ngayon ay tuwidang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ay nagpawalang sala sa sumasampalataya kay Jesus. So, there is no complication, hindi complicated po ang salvation. Ang sinasabi niya dito, inaamin ko na ako ay makasalanan. Nagkamali ako, Panginoon. Ako ay dumadaan o kaya naglalakad sa kadliman. Ngunit ngayon po ay nagsisisi ako at gusto ko na lumakad na sa liwanag. At gusto ko na ikaw na ang siya maghari sa aking buhay. That's how simple salvation is. That's how simple forgiveness is. Before I am going to talk about further about yung situation po ninyo,
meron akong nasa isang question. Dalawang question, tatlong question. Una, sino po dito ang nakasala? Ako, kung pwede kong itaas ang kamay ko, ako. Ang ibig sabihin ay tayo ay hiwalay sa ating pong Panginoon. Kung hiwalay, kahit anong gawin ko natin, kahit anong effort ko natin sa buhay ko natin, nothing is going to happen na mabuti sa ating buhay. Sapagkat hiwalay ang Diyos, walang Diyos sa ating loob ng tahanan. Walang Diyos sa ating buhay. Okay. Ang sumunod na question ko ay, sino dito ang gustong humingi ng tatawad sa ating Panginoon? Okay. Thank you. At saka yung pangatlong question dito ay, sino ang gustong tumanggap kay Yesu Cristo na siyang ibinigay ng Diyos sa atin na daan para sa Kanya? Makapunta tayo sa Kanyang luklukan na siya ang ibigay ng Diyos na kapaparaanan para tayo ay mapawalang sala. Sino sa inyo? Kung ganun po, sino po sa inyo ang gustong humingi ng patawaran at saka tanggapin si Yesu Cristo sa kanyang buhay? Kung sino po sa inyo, would you please stand up and we are going to pray at ako po ay i-lead po kayo sa prayer. Yung pong gusto pong sa atin. Kayo po ay sumunod po sa aking dalangin. Panginoon, sumunod po kayo sa aking dalangin sa mga anak tayo. Panginoon, inaamin ko, ako ay isang makasalanan. Sa pagkakataong ito, humihingi ako ng kapatawaran. Gusto kong maayos ang aking buhay. At kayo lamang po ang pwedeng umayos ito. Wala akong magagawa o walang magagawa ang sinuman, kundi kayo lamang, Panginoon. At sa pagkakataon ito, Panginoon, tinatanggap ko ang Panginoon si Kristo bilang tagapagligtas at aking Panginoon. Na ikaw na Panginoon ang bahala sa aking buhay. Maraming salamat. At sa oras na ito, tinatanggap ko, Panginoon, ang lahat ng sasabihin ko ninyo. At susundin ko ang lahat ng mga Diyos. Maraming salamat. At ngayon, ako na ay isang anak ng Diyos. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo po ay pwedeng bumupo. Meron pong sinasabi po dito na ituro po sa atin ng ating Panginoon, especially sa prayer, Matthew chapter 6. Ang sinasabi po dito ay protocol po sa prayer na verse 12. Ang sabi niya dito ay, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kanina po ay tinatawag po tayo ng ating Panginoon. Amen. So, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Alam nyo, I've been married for 30 years. Ito po ay isa sa mga pinakamahirap na gawin po ng isang mag-asawa. Maging sa loob po ng tahanan. Yung pong napakahirap po na mag-confess, napakahirap po na sabihin ng sorry. Pero, sinasabi ko po sa inyo na kung kayo po ay pinatawad ng Panginoon, kailangan po natin
na magpatawad. Sa verse, next part ng verse, sabi niya sa verse 16, ay verse 14, sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ganyan po. So, hindi lang po tayo ay napatawad, kundi gagawin po natin na part po ng ating pong pagsasama ang pagpapatawad. Sabi ko nga po, sa lahat ng principles that I have read, this is the most important thing. Because kung tayo po ay nagpapatawad, nasa loob po ng bahay po natin ang ating Panginoon. Hindi ko naman po sinasabi na I am a perfect husband. No, I am not. Napakaraming pagkakamali, napakaraming mga wrong decisions, pero naaayos yan if we are going to reconcile with each other. And then, sabi po niya dito sa verse 15, ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang iba, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. So, ang ibig niya sabihin ay constantly, ito po ang ating pong bisita araw-araw, yung pong forgiveness or kaya magpagpapatawad. Meron po akong tanong to conclude po yung aking pong sharing sa inyo. Ano po ang Tagalog ng forgive? Pagpapatawad. Kung haliin po natin yung forgive at saka isa-isahin po natin ibigay po yung meaning po niya. Kung for ay sabi niya for you, anong ibig sabihin ng for? Para. Yung give naman, ibigay. So, ang ibig niya sabihin, yung forgive ay para ibigay. Pinatawad ako ng Panginoon para ibigay ko sa iyo. Para ibigay ko sa iyo. Ganyan po ang ating pong pagtingin po pag we are speaking of forgiveness. The Lord has forgiven me and I am also going to forgive you. Para ang Panginoon patatawarin po ako sa ating mga kasalanan. Remember po ito na wag po natin pong i-miss to forgive one another. Wag po tayo matutulog sa gabi na mayroon po tayong alitan na hindi po masolve. But we are going to have or to stick together that we are cleared of everything. Ulitin ko ang forgive ay para ito ay ibigay ko sa iyo kasi ibigay sa akin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Thank you, Father, for the forgiveness. Thank you for your love. Thank you for everything na ibigay nyo sa bawat isa sa amin. Ang pagkakataon na ito na maayos, Panginoon, at may tuwid ang mga bagay na hindi po maayos noong nakaraan. Pero, Panginoon, binigyan mo ang bawat isa sa amin ng pagkakataon. At ngayon, Panginoon, salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad. Salamat, Panginoon, sa pagtanggap nyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Yeshua, Jesus namin, Panginoon. Amen. Lahat po ay tumayo. Foot, eyes,
kayo nakakaroon. Maliban po sa couples. May I request every couple to please stand up. Ayan. Kung paano pinagbuklod ng Diyos ang inyong mga puso, hiniling ko na pagdaupin nyo ang inyong mga kamay at tumarap po sa isa't isa. Sige po, ang mga dalawang kamay po ninyo. Iyan. Pagmamahalin nyo ang inyong asawa, ibababa nyo lahat para mahawakan ng maayos. Okay. So, I hope ang mga kamay na yan ay hindi lang kamay ng magkatipan o ng mga lovers, but kamay din ng mga magkaibigan. Kayo ba yung mga magkakaibigan din? If not, gawin yung kaibigan. Para mag-away man yung mag-asawa, may matitira pang magkaibigan. Ano po? Yan. Ang mga kamay na yan ay nagsisilbing paalala sa bawat isa na kayo ay hindi mag-iwanan. Mga kamay na yan ang siguro mag-aalis ng mga luha. Misa ng kagalakan at misa ng kalungkutan. Ang halaga, tuwing hawak niyo ang kamay ng isa't isa, ito'y magpapaalala na narito lang ako. Mahal ko kung ano man ang takot niya. Sa lahat po ng couples na narito, yayaman kayo po ay lumapit sa harapan ng Panginoon sa pagitan ng inyong lingkod. Hiniling ko na buong katapatan at buong taimtim ninyong sagutin ang katanungan ni Pastor. Hindi ko natatanungin kung mayroong tututol at kayo naman ay kung mayroong tututol, sana hindi na pinaabot dito. Ano po? Kaya nais kong tanungin ang lahat ng mga grooms o mga lalaking ikakasal. At ito po ay sasagutin ninyo ng nung naririnig ko po at lalong dapat naririnig ng mga witnesses at siyempre ng minamahal nyo. Okay? Sa lahat ng ating mga grooms, personally, I would like to ask, taimtim ka bang nangangako sa harap ng Diyos at ito mong saksi, naiibigin mo ng babaeng minamahal mo na may hawak-hawak mo mga kamay, igagalang siya, aaliwin at makamamahalin habang ikaw ay nabubuhay. Yan. Sumagot po ba? Yan. Sa mga kababaihan, mga brides, hindi ng aking church yun, nasagutin niyo ito ng buong katapatan. Taimtim ka bang nangangako sa harap ng Diyos at ito mong saksi, naiibigin mo ang lalaki na nasa harap mo, na may hawak-hawak mo ang kanyang mga kamay. Igagalang siya, aliwin at pakamamahalin habang ikaw ay nabubuhay. Ayoko po nung ganun lang. Opo. Opo. Yan. Susunod. Yan. Dahil dito, hinihiling ko, nabanggitin niyo ang mga pangako nito. Bagamat ito ay ididikta ni Pastor, ito ay sabihin niyo at banggitin niyo na nagmumula sa inyong puso, sapagkat bukod sa mga witnesses na naririto, higit sa lahat, ang Diyos ang ating saksi. At ang pag-aasawa is a covenant, not between you, the groom and the bride, not only between you, the groom and the bride, but also kasama natin ang Diyos sa covenant na ito. Mga lalaki po muna, banggitin nyo ang buong pangalan ng inyong minamahal habang nakatingin sa kanilang mga mata. Ay to ay po ha. Ay to ay. Sige po, banggitin nyo ang kanilang pangalan. Siguraduhin nyo na pangalan nyo yun. Okay, seryoso po. Sabihin nyo muli ang kanilang pangalan. Ayan. Tinatanggap kita upang maging aking asawa. Upang mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman. Sa sakit o kalusugan, upang alawin ka ng aking hindi nagmamaliw na pag-ibig at katapatan hanggang sa tayo mapaghiwalayin ng kamatayan.
tinatanggap kita upang maging aking asawa, upang mahawakan ka mula sa araw nito at magpakailanman, sa hirap o ginhawa, sa sakit o kalusugan, upang aliwin ka ng aking hindi nagmamaliw na pag-ibig at katapatan hanggang sa tayo papaghiwalayin ng tumatay. Amen. At upang maging paalala sa couples na ito ng napakagandang araw na ito, tuwing December 25, you will have another reason to celebrate. Amen? Yan. At para po, hindi ko pa kayo pinagbibitaw. Yan. Upang paalalahanan po sila ng napakagandang okasyon na to sa buhay nila. Siyempre, may simbolo ng pag-ibig na pinili sila at yun ay ang singsing. May I request all the ring bearers, please. Yan. Okay. Sige po. Huwag niyo munang isusuot. Purihin ang Panginoon, napakagandang mga singsing. At sabi nga wala pa naman akong kinasal na hindi bilog. Ano po? At fitting reminder ng pag-ibig ng Panginoon. Alam ko, bago kayo humarap dito sa kasalang ito, sa inyong pag-iisang dibdib, maraming pangangaral mula kay pastor at sa mga kaibigan natin at kapatid natin ang nagpapaalala ng patungkol sa pag-ibig ng Diyos. At maging sa inyong kasamyento, sabi nga po, sa marriage certificate ay naka-indicate doon na kayo ay mananampalataya ng Panginoon. What you have promised sa isa't isa ay isang pag-ibig na unconditional, should I say. Iibigin sa hirap at ginhawa. Kasama lagi. Ano po? At mabigat yun. Tanging yung may pag-ibig lang ng Diyos ang mapag-aalay ng ganong pag-ibig. Sabi nga, we cannot give something that we don't have. And I praise God na unang itinuro ng mga pastor natin dito at pinalala ko ng mga pag-ibig ng Panginoon, ng mga kapatid dito, ang pag-ibig niyo sa Panginoon. And now you are capable of making the promises or fulfilling the promises na binanggit nyo sa isa't isa. Napakaganda po, pero ang ginto ay hindi ganito kaganda kapag ka namimina. Sabi ng mga minero, may mga dross o dumi na tinatawag. At para mahiwalay yung dumi na yun at lumabas yung tunay at dalisay na ginto, it takes an intense fire. Walang perfect marriage, pero we have perfect God that would allow triumphs, joy, tears, lahat yun kasama-sama. Wala akong nabalitaan kinasal na puro masaya na lang mula honeymoon hanggang sa matapos. Wala po. Kasama lahat yun at inaalaw yun ng God. Bakit? Tulad ng ginto, para madalisay, kailangan yung mga intense fire sa buhay. Mga pagsubok, mga problema. Pero hindi yun inaalaw ng God para masira ang inyong pagsasama. Kundi para lalong tumingkad na tulad ng singsing na ito ang pagmamahal niya sa isa't isa. Hindi niyo ba napansin? Mahirap yung may problema, but every after trial or problem, you emerge as better person. Mas mabuting tatay, mas mabuting asawang lalaki, mas mabuting nanay, mas mabuting asawang babae. And so we welcome yung mga pagsubok na yan sa pagdinadalisay kayo ng Panginoon. Kaya pag may problema, titingin sa singsing, para anong maalala? Hindi daw ang Cebuana, kundi ang Panginoon. Okay, sino yung walang singsing sa akin?
gano'n, inihanda para sa Lord. It is the Lord. Susunod po sa kalawang palasingsingan ng mga lalaki muna, sa dalawang palasingsingan ng mga babae. Sabi po sa amin doon sa Western Boundaries bakit daw dito? Kasi ito lang daw yung daliri na merong veins or titin na direkta sa puso. Banggitin niyo muli ang mga lalaki, banggitin ninyo habang akmang isusuot, akma pala po ha, habang akmang isinusuot ang singsing. Sabihin niyo ang pangalan ng minamahal niyo. Pero yung sweet na, hindi na yung buong pangalan. Be, anak, ne. Yung mami kasi. Sige po, sabihin niyo po, mga group, sabihin, banggitin niyo yung endearing term niyo o yung name niyo sa inyong partner. Okay na? And then, banggitin niyo, kasama ng singsing na ito, ay ito ay ang aking pangako na hindi ka na mag-iisa. Wala akong marangyang kaloob na maibibigay kundi ang aking puso na maging tahanan mo naman. Ang aking mga bisig na iyong kanlungan. Lumakad nga tayong magkasama sa lahat ng panahon. Maramdaman mong ikaw ay iniibig pagkat iyon ang totoo. Nagpapakasal ako sa iyo sa ngalan ng ating Ama. Amen. Mga babae naman po, tawagin niyo sa pinaka-sweet na pagtawag ang lalaking kaharap niyo. Natatawa sila. And then, sabihin niyo po, kasama ng singsing na ito, ang aking pangako na hindi ka na mag-iisa. Wala akong marangyang kaloob na maibibigay, kundi ang aking puso na maging tahanan mo naman. Ang aking mga bisig na iyong panloob. Lumakad naman tayong magkasama sa lahat ng panahon. Maramdaman mong ikaw ay iniibig pagkat iyon ang totoo. Nagpapakasal ako sa iyo sa ngalan ng ating Ama. Amen. Habang naririnig po natin ang mga nagkagandahang tinig ng mga kapatid natin, atin pong witness na signing of marriage certificates. Yung table po, makikilagay mo. Kay Sister Lani and Sister Jonah. Sister Lani. Okay po, habang nagsasign po sila ng contract, we can sing para po, mamaya po after this po ay yung mga witness tawagin po po yung And care for your sweet love.
Ines, ni Noni, at ni Carol. Dito po. Dito po kayo sa unahan. Sa harap po ng bride. Sino po? Unto you, faithfully I give my life, faithfully I surrender myself unto you. Oh, Holy Lord, unto you. Oh, Holy Lord. Want to be the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who means everything to me. Want to be the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give everything, I will give everything to you alone. Want to be the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give
your dwelling place, the center of your love. Born to be your bride, your heart and mine are so entwined, so intimate, they beat as one. I was born to love you, born to be your dwelling place, the center of your love. Born to be your bride, your heart and mine are so entwined, so intimate, they beat as one. Your heart and mine are so entwined, so intimate, they beat as one. Surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth in my pride, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. Belongs to you. In church po, the couple, na inyong pong panindigan ang mga pangako niyo sa isa't isa. In church, all the grooms na kayo po ay pangunahan ng inyong asawa at ng inyong mga anak at ng pamilya sa buwan sa pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. In church, all the brides, kayo po ay sumuporta sa inyong asawa upang matutunan niyang mahalin at tunahin ng Panginoon. Pangalawa lang kayo. At sasamahan kayo ng ating Diyos. Matapos inyong ihayag ang mga pangako, hawak kamay po ang isa't isa. Ang pangako ng pag-ibig sa isa't isa at ang pangako na magmamahalan ng tapat sa kapangyarihan binigay sa akin ng Diyos bilang ministro ng kanyang salita at sa kapangyarihan ng batas ng Republika ng Pilipinas pamagitan ng Assembly of the Redeemed Church. Ipinapahayag ko ngayon na si Noni Canit at Carol Jane Paredes, John Erin De Leon at Christine Joy Borromeo, Steve Joe Nadal at Danica Oriza
Felix Mendoza at Nestle Nesmundo. Francis Bernard Erenista at Elisha Cornejo. Ay mag-asawa na. Pagpalain at ingatan nawa kayo ng Panginoon. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang mukha niya sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. At ang lahat ay nagsabi ng malakas na Amen. Ladies and gentlemen, in behalf of Pastor Rodel Jobson, it is my honor and privilege to present to you our newlyweds. Mabuhay ang mga bagong kasal! Amen! Congratulations, best wishes. God bless you all. Okay po, lahat po ng ating new couples ay ipapanalangin po ni Pastor Rodel Jobson po. Magkawak-hawak kami kayo kasama. Totoo ako. O purihin ka ma sa ito, Diyos. Purihin ka ma sa dakilang pag-ibig sa mga kasama nito, Panginoon. Purihin ka ang Diyos sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay ng bawat sa kanila, Panginoon. Ama, itinadalangin ko po, O Diyos, sa umaga ito, Panginoon. Ama, patuloy po, O Diyos, yung pagpapala mo, yung blessing mo po, Panginoon. Ang gawad mo sa aming mga kapatid na ito, O Diyos. Maraming salamat po, Ama, yung pag-ibig mo po, Panginoon. Patuloy na maranasan nila, Panginoon. Patuloy na hanapin nila, Panginoon. Kaya mo po, O Diyos, na lahat ng gagawin ng kanilang mga kamay po, Panginoon. Lahat ng mga iniisip nila, O Diyos. Lahat ng mga bagay na mangyayari sa kanila, Panginoon. Ama, ikaw po, O Diyos, ang pinakasentro ng mga bagay na ito, Panginoon. Ama, nagagalap po kami. Natutuwa kami sa araw na ito, Panginoon. Sapagkat ang mga kapatid na ito, O Diyos, Ama, inilagay mo po, O Diyos, yung desire sa kanilang mga puso, Panginoon. Na may saayos sa kanilang mga relationship. At sa umaga ito, Panginoon, maraming salamat. Sapagkat sa umaga ito, simula sa araw na ito, O Diyos, Ama, makapagsisimula sila, Panginoon, ng bagong buhay, Panginoon, na mag-asawa, Panginoon. Ama, pagpalain mo po, O Diyos, ang pagsasama ng mag-asawa ito, Panginoon, mga mag-asawa ito, Panginoon. Ano man yung mga problema na darating sa kanila, Panginoon, lagi mong ilagay sa kanilang mga isipan na ikaw ay Diyos na nagmamahal sa kanila, Panginoon. At tutugunin mo po, O Diyos, sa kanilang mga panalangin po, Panginoon. Ama, maraming salamat sa mga mag-asawa ito, Panginoon. Maraming salamat sa buhay nila. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng gagawin nila, Panginoon. Ama, hayaan mo po, O Diyos, na ilagay mo sa kanilang mga puso, Panginoon, na patuloy po, O Diyos, na ang pinakasentro ng kanilang mga pag-aasawa, Panginoon, ng kanilang relasyon po, Panginoon, ay tanging ang pag-ibig mo lang po, Panginoon. Ikaw lang po, O Diyos. Ama, maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat sa mga ito. Tunay po, O Diyos, na nagagalak ang puso ng bawat isa sa amin, O Panginoon, sa pamamagitan ng mga asawa ito, Panginoon. At minsan pa, O Diyos, pagpalain mo sila, Panginoon. Pagpalain mo sila sa pangalan ni Diyos, ang Messiah Jesus. Amen. Ayan. Thank you, Pastor. Siyempre, hindi naman matatapos to kasi baka magreklamo yung mga litratista natin mga galing eh. Ano po? Pero, alam nyo, yung mensahe ni Pastor Ben kanina, yung forgiveness, mahalaga sa tahanan. At nagmumula, sabi niya, galing sa Panginoon. Po, sabi niya, sinong na kay Kristo ay wala nang anumang paghato. And we declare together with Pastor Ben and Pastor Rodel that you are publicly and pati sa kingdom ng kaharian ng Diyos, you are forgiven and accepted sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ikiling prayers. And now, for the official kiss. Ito yung unang legal na halik. Yung mga una yung mga nakaw at mga, pero tinatawag
tayo na magawas na. Galingan ng mga photographer sapagkat walang take doon na to. 5 seconds. Harapin niyo po ang inyong mga minamahal. Ayan, punas-punas muna. Galingan ng mga lead artista ha. 5 seconds, bibilang po ang lahat. Walang legit plan na hindi bibilang. Grooms, you may now kiss your lovely one, your wife. 5. Okay, kanyo nagre-reklamo. Ayaw. 5, 4, 3, 2. Once again, congratulations. Okay po, maraming salamat po. And now, the bride and the grooms, meron po regalo sa inyo ang aming mga pastor mula sa Diyos. Yung po ay ating pakabigay ng data kina Pastor Abi, paki-assist si Pastor Ben, si Pastor Rodel, yan, si Pastor Milo, you can give it to Pastor Milo also. Yan. So you give to the couples. Each couple is isa lang po. Yan. Kasi naman po, magkasama po sila sa buhay. Ano po? Ayan po. Ayan. 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 Picture muna daw. Ayan. Okay, and thank you. Doon po sa mga aking assistant. Pakailis po ng table. Okay po, para po tayo. So meron po tayong picture or photo para po sa mga witnesses. And then the parents, tanggalin po sa unahan itong ating while the music team is singing, habang nagpo-photo shoot po tayo. Okay? Okay po. So, tawagin po natin ang lahat ng mga couples. Face the audience naman po tayo. Ayan. And now, clap your hands naman po. Palakpakan po natin sila para sa Panginoon. And sige po, medyo i-ano po natin dito, forward po kayo dito. Backward pala, backward. Para makita po tayo dyan. Yung mga photographer po natin, alam ko po na hindi po ito ordinaryong kasalan dahil po sila ay 5. So, may mga photographer po tayo dito. So, unang-una po yung couple and then our pastor, pwede pong samahan niyo po sila sa unahan. Pastor Nilo, yung ating mga officiating minister, and then of course, Pastor Rodel, si Pastor Ben, Pastor Nilo. Okay, so una po dito, yung ating pong kapatid. Ayan, sila Cedric, and Nesseline. And then of course, yes, thank you. And the next one, si Elisha and Francis Bernard. Okay. So, hindi pa tapos. Yung alam niyo po yung photoshoot, medyo matagal po yan. Si Pastor Ben and si Pastor Noni. Yan, si Brother Noni. Naging pastor na si Brother Noni. Si Carol J. Yan. So, of course, there's a big photo. And then, the next one, ito naman kay Elisha and ako, para makunan din po natin. Pwede pong, yes, of course, para po makunan po natin lahat. So siguro po, gawin dito po ang gawin natin. So Elisha, pwede po Pastor Bon, Pastor Nila, naroon na po kayo kanina dito. Okay po. So yes, of course. Tapos na po ba kayo dito kay Pastor, ano? Okay, sige po. Dito po. Isa po muna couple. Yeah, 1, 2, 3, kay Nesseline and Cedric. Okay po, thank you. Okay, the next one naman po kay Eliza at kay Bernard. Para naman po tayo ay mabilis. Yan, okay po. Take a photo. Okay, and then thank you kay Steven and Danica. Punta naman po ating mga pastor. Medyo hindi man po ating mga pastor ngayon. Yan, thank you. So, next. And then the next, the other is to Ellie and Christine. Okay po. Dito naman po, punta na po kayo dito sa unahan. So yung mga witnesses po, pwede po natin dito po sa unahan, Cedric and Nesseline, yung inyo po mga witness, pwede po dito sa unahan para makapag-photo. Ating photographer po. So, tawagin po natin yung mga witness po ni Cedric. So, Sinimpa Aumentado and Jefferson Inobio. Okay, pwede po dito po sa unahan. Yan.
take a photo with pastors. Yes, of course. And yan, thank you. Pastor Nilo, can you go with them? Okay. And then, pwede po tawagin po din natin yung kanilang mga parents. Yung mga parents po ni Cedric or guardian, pwede pong pumunta sa unahan para po makasama natin sa photo. So, sila pong family para family na po. Okay po, thank you mga pastors. Thank you. So, yun naman pong family nila. Okay, so tingin po kayo dito para po makita natin. Okay? Oh yes, okay, thank you so much. And then the next one is to Elisha naman po. Family, Elisha, yung mga witnesses mo. Pwede dito, sina Sister Des, sina Sister Brother Alex, and then, yes, yung mga yung witness si Alex and Lolito Bicos, yes, punta po kayo dito. And then, and our pastors naman na mapunta po sila. Okay, so thank you. Biguha po kayo, mga pastors. Okay, mga pastors, para po sama natin sila. Okay, Pastor Nilo. Pastor Nilo, okay. Okay, pakihanda naman po yung mga magulang po or kapatid ni Eliza at saka po ni Francis Bernard. Punta naman po, the family. Yung family naman po, punta naman po dito sa unahan. Thank you, pastors. Yung family po. Pamilya din ako kayo, bakit kayo umalis? Okay. Okay, thank you. Okay, thank you po. Okay, yung family po. Para mamuna po tayo ng pictures. Ang family na po. Okay po? Yan. And now, thank you. Now, Stephen, Joe, and Danica. Pwede po tayo dito? Yan. So, yun yung po mga witness ni Stephen and Danica. Pwede po ba tayo dito? Yan. Punta po kayo dito para makunan po natin tayo ng photo. Yes. Okay. Kasama po ang ating mga pastors dito para po makunan po tayo ng pictures. Yan. Yan. Okay. Yan. Ayan po. And then the next yung family naman po ni Stephen and family ni Danica. Thank you, pastors. Pwede po ano natin. Yung family naman po ni Stephen. Yan yung parents o yung kapatid. Yan. Lola. Mga pamilya po, mga anak. Yan. Yan. Ayan. Okay. Yung anak dito sa gitna. Pwede naman sila sa gitna. Ayan. So, mag-adjust naman po tayo dito. Pwede naman po. Para hindi kayo magsiksikan doon sa kabila. Okay po. Ayan. Okay. So, 1, 2, 3. Okay. Thank you very much. Para naman po dito sa ating kapatid na si Christine and si Janelle. Dito naman po. With witnesses. Yung pong mga witness nyo. Pwede pong isama natin. And with the pastors. Punta po tayo dito sa unahan. Yan. And then yung mga groom and bride po natin, stay lang po kayo sa inyong upuan at tayo po ay yes, pastors and okay, para po makana. Yan. Yan po yun. Okay? So, 1, 2, 3, smile. Yan. Okay. And then the parents po, or kung wala ang parents ng kamag-anak po, yung family picture po, dito po. Sama po natin. Okay? Punta po kayo dito. Sa unahan po, lahat po ng kamag-anak ni Janelle and ni Christine. Ayan po. Okay, smile po. Huwag po kayo magsiksikan. Nag-alak po ito.
Lapit-lapit po kayo dito ng konti. Okay. And next, Inoni at si Carol Jane. Yan, dito naman. Kasama yung mga witness. Punta po kayo dito yung witness. Mrs. Estes? Yes, of course. Punta po kayo dito. Yan. And the pastors, of course. Punta po Pastor Nilo, Pastor Rodel, and Pastor Ben. Okay po. Yan. Ayan. And then, thank you, mga pastors. Yun naman po mga parents po. Parents po, yung mga kamag-anak ni Tia, Ate, Lola, lahat po. Dito, punta po tayo dito. Yan, si Ate Francia, very beautiful. Wow. Hindi ko nakilala si Ate Francia. Okay, thank you very much po sa lahat ng mga kapatid po natin. And then, meron po tayong mga gifts din para po sa mga witness. Pwede pong ipamigay po ng ating mga pastors din para po doon sa mga witness. Bibigyan po tayo ng Bible ng mga kapatid po natin, mga pastors po natin. Para po meron po babasahin kayo na gabay din para po sa pamilya niyo. Meron po dito, tanongin niyo na lang po kung sinong witness at yung bibigyan po ninyo. Yan daw po, kay na ano dun po, Pastor Rodel, Afondian po, tsaka dun sa kabila po. Okay po, so basahin niyo po yan, araw at gabi, sabi nga po ng Biblia, so that we can live a life that pleasing to everything unto God. Okay? So, meron po yung lunch dito sa church, and we are giving our thankful sa inyong lahat na nakaka-operate po dito. So yung table po uli, makikilagay po uli dito para po sa ating mga bisita at mga couples. Okay po, para po, and then you can serve now lunch, and we will have a prayer para po ipanalangin po yung ating lunch sa tanghaling ito. Okay po? Pwede po ba natin tawagan si Pastor Imelda po para po tayo manalangin? Pastor Imelda? Pastor Imelda. Okay, so, yan. Dito po tayo mag-lunch. Lahat po tayo. Yan. And we are happy to be with you. Before that, for us, we can sing a song. Of course, habang be preparing. Yes. Victory songs when we are preparing for this. Nakikisaya po kami, and congratulations, everybody. Palakpakan po natin ang Panginoon sa maganda niyang ginawa sa umaga po ito. Okay po? So, para po may kainan po kayo, mga bride and groom, yan. And now, Pastor Imelda, where are you? Ayun pala. Bago po ang lahat, congratulate ko po ang bawat isa sa inyo. So, ay manalangin. Maraming pong salamat, Ama, sa oras na ito, Diyos. Sa araw na ito, God, ginawa mo po. Panginoon, patuloy nga po, Diyos, na Ikaw, God, ang mamuna sa lahat ng mga bata ito, Lord, na kung saan isinuko nila kanilang mga buhay sa iyo. Salamat din po, Lord, sa mga pagpapala, Lord, na inihanda ng iyong mga anak, O God. Patuloy, Lord, na hiningi po namin, O God, ang pagbasbas mo sa mga pagkain namin, O God, namin pong kakainin ngayon sa araw na ito, Lord, na magbigay ng kalakasan ng aming katawan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, congratulations. At just wait for our lunch and happy eating na lang po. Maraming pong salamat sa inyong lahat. And hindi po kayo alis, kakain po muna tayo. Pwede nyo na pong iharap sa table ang inyong pong mga chair. Yan. So, yan. So, mabilis po si Pastora. Ang bilis na maglagay ng clothing. Yeah, so, you can doon sa kabila. Palagay po muna tayo ng cloth para po maganda naman sa picture taking. Lagyan po muna tayo ng cloth. Isa pa po. Kaya po ng isang cloth para sa Every praise is to our God. Every word of worship with
you are God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. It is risen. It is risen, and He lives forevermore. It is risen. It is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. It is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Your kingdom unshakable, your power unstoppable. Your love is so beautiful. Your kingdom knows no end. Your kingdom unshakable. Your power unstoppable. Your love is so beautiful. Your kingdom knows no end. Oh, glory to God in the highest. Oh, glory to God in the highest. Your kingdom knows no
Your peace so contagious. Your joy is contagious. Your kingdom knows no end. Glory to God. Glory to God in the highest. Glory to God. Glory to God in the highest. Glory to God. Glory to God in the highest. Oh, glory to God. Glory to God in the highest. Your kingdom knows no end. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever and ever. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever and ever. Your kingdom knows no end. Hallelujah. Oh, glory to God. Glory to God in the highest. Oh, glory to God. Glory to God in the highest. Glory to God. Glory to God in the highest. Oh, glory to God. Glory to God in the highest. Your kingdom knows no end. Hallelujah. Mag-play na lang po kami. Honey, mag-play po sir. Ito na lang sa akin. Ito na lang sa akin. Ito na lang sa akin. Tapos ko lang.